Ako si James, 21 anyos. Ulila na ako sa ama tina, kaya si Lolo Pedro na ang nagpalaki sa akin. Nakatira kami sa bukid na wala ni isang mang kapitbahay. Minsan ay iyong mga taong pumupunta sa amin upang magpagamot sa lolo ko ang nagdadala sa amin ng kung ano-anong pagkain. Maliban sa pagtatanim ng mais sa bukid, ay wala na kaming ibang pinagkakakitaan ng lola ko. Pero marami namang pananim sa bakura namin. Kaya kahit papano ay hindi kami nagugutom. Kaya bilang ganti sa mga hirap niya sa akin, tinutulungan ko siya sa bukid at gawaing bahay. Maaga akong nagigising noon para dala ng pagkain si Lolo Pedro sa bukid. Huminto siya sa ginagawa nang makita akong paparating. Habang kumakain si Lolo, bigla na lang itong natigilan at nakiramdam. Maya-maya ay bigla na lang niya akong hinatak para magtago. "Andyan na naman sila," mahinang sambit ni Lolo. "Sino po, Lo?" Nagtataka kong tanong. "Ang mga gabunan." "Mga aswang po ba sila? Hindi po ba? Bakit sa araw sila sumasalakay, Lo?" "Ang mga gabunan ay walang pinipiling oras, umaga man o gabi. Dahil ang mga gabunan ang pinakamakapangyarihang aswang sa lahat ng uri ng aswang," mariing sabi ni Lolo. Ilang saglit pa ay nakarinig kami ng kaluskos ng paparating. Pero maya-maya ay nawala din ito. Tsaka kami umalis sa aming pinagkukublihan. "Bakit po palagi kang sinusundan ng mga aswang na iyon, Lolo?" Tanong ko na ikinabuntong hininga na lang ni Lolo. Hindi niyon sinagot ang tanong ko. "Panahon na para turuan kang makipaglaban, James," wika sa akin ni Lolo Pedro. Hindi na nito tinapos ang pagtatanim at niyaya na akong umuwi. "Ano pong ibig niyong sabihin, Lolo Pedro?" Nahihiwagaan kong tanong habang nakasunod sa kanya. "Binata ka na, James. Ako naman ay matanda na. Kapag nawala ako, paano mo na ipagtanggol ang sarili mo?" Wika ni Lolo habang naglalakad pababa ng bukid. Agad ko namang naintindihan ang sinasabi ni Lolo. Matagal na niya akong gustong turuan sa mga nalalaman niya. Pero natatakot ako. Nag-aalinlangan ako dahil sa alam ko ang kaakibat ng kakayahan na meron ang lolo ko. "Sa ayaw at sa gusto mo ay sundin mo ako," sabi ni Lolo nang makarating kami sa kubo. Nang sumapit ang gabi, naramdaman ko ang kakaibang tunog mula sa labas ng kubo. Kaya sumilip ako. Nakita ko sa tarangkahan si Lolo habang hawak ang kakaibang sinturon. Iwinasiwas niya iyon sa pintuan. Nawala naman ang kakaibang tunog na ipinagtataka ko. Palaging ganoon ang buhay namin ni Lolo Pedro. Palaging may kinakatakutan. Araw-araw may pangamba. Hindi sinasabi ni Lolo sa akin ang dahilan. Ayoko namang mangulit sa kanya. Maaga pa lang ay ginising na ako ni Lolo. Kailangan ko na daw matutunan ang mga kaalaman sa pakikipaglaban sa mga gabunan. Sinunod ko naman si Lolo dahil para rin naman iyon sa aking proteksyon. Unang araw pa lang ay umayaw na ako. Pero hindi pumayag si Lolo. Pinilit niya akong matuto. Lumipas sa mga araw hanggang sa naging buwan. Iba't ibang uri ng pakikipaglaban ang tinuro ni Lolo sa akin. Halos buwis buhay iyon na halos hindi ko na makayanan. Pero naroon na ako, kunting-kunti na lang. Inaral ko at pinakatandaan ang mga sinasabi ni Lolo Pedro.
Pati ang pagiging albularyo nito ay pinasa at tinuro niya sa akin. James, pakiingatan mo ito. At kahit anong mangyari ay, wag na wag mong isusuko sa mga gabunan. Isang araw ay sabi ni Lolo. Huling araw na iyon ang kanyang pagtuturo sa akin. Napansin ko ang isang sinturon na nakalagay sa lumang baol ni Lolo. Iyon ang sinturon na nakikita ko sa tuwing nagmamatsyag ang mga gabunan sa labas ng aming bahay. Sinturon ito ng Barkare, ang pinuno ng gabunan na humahanting sa akin. Gusto niyang bawiin ang sinturon niya. Bakit mo hindi ibigay, Lo? Kung sa kanya naman pala yan. Sa wakas ay nabigyang linaw din kung bakit palaging sinusundan si Lolo ng mga gabunan. Hindi sa akin ito. Proteksyon natin ito laban sa kanila. Habang nasa atin ito, hindi nila tayo magagapi. At kapag napasa kamay nila ang sinturon, ay madali lang sa kanila na paslangin tayo. Wika ni Lolo. Tumango naman ako. Mas malinaw na sa akin ang lahat ngayon. Kaya pala ganun na lang kung proteksyonan ni Lolo ang sinturon. Pinaghanda ako ni Lolo dahil sa pagbibigay nito ng kakayahan sa akin ay kapalit ng kahinaan ni Lolo Pedro. Baging ang agimat niya ay binigay niya sa akin. Nasa bahay ako noon habang nag-aasikaso ng pagkain upang dalhin kay Lolo nang makaramdam ako ng kakaiba sa aking sarili. Si Lolo Pedro kaagad ang unang pumasok sa isip ko nang umilaw ang agimat na ginawa kong kwintas. Dali-dali ako sa aking ginagawa at pagkatapos ay pumunta na ako sa bukid. Nanlaki ang mga mata ko nang makita kong nakahandusay si Lolo sa taniman. Nanghina ako at napagtanto kong wala nang buhay si Lolo. Tumutulo ang luha ko na dinaluhan ko ang walang buhay na si Lolo. Marami itong sugat sa katawan. Nakakarinig ako ng pag-angil sa paligid. Pag-angat ng mukha ko tsaka mayroong 3 maiitim na nilalang ang lumabas. Puting-puti ang mga buhok nito. Ibigay mo sa kami ng sinturon ni Barwake. Malalaki ang boses na saad nito. Nakakatakot ang mga itsura ng 3. Dagdag pa ang maiitim na balat. Alam naming sa iyo ibinigay ni Pedro ang sinturon ng aming pinuno. Dagdag pa nito. Hindi ko ibibigay sa inyo ang sinturon kahit ikamatay ko pa. Sabi ko sabay hugot iyon sa bewang ko. Umatras sila nang makita ang ginagawa ko at mabilis ang paggagalaw para umalis sa harapan ko. Binuhat ko ang bangkay ni Lolo at inilibing iyon sa likod bahay. Ngayong mag-isa na lang akong haharap sa inumpisahang laban ni Lolo Pedro. Hindi lang isang beses na tinangka akong sugurin ng grupo ng mga gabunan para bawiin ang sinturon ng pinuno nilang si Barwake. Ngunit hindi sila nagtagumpay. Alerto ako at hindi ako papayag na maisahan nila ako. Isang araw noon, abala ako sa pag-ahasa ng itak ni Lolo Pedro nang makaramdam ako ng may paparating. Hindi ko mawari kung kalaban ba yun o isang babala o kakampi. Tao po, magandang hapon po. Makikiinom lang po sana ako. Boses ng isang babae sa labas ng bahay. Agad akong kumilos upang silipin kung sino ang naroon. Isang magandang babae ang nasa labas. Nakaramdam ako ng kung ano nang masilayan ko ang babae. Nararamdaman kong hindi siya kakampi. Kakaiba ang mga mata niya at itim na itim iyon. Mahaba at itim din ang buhok. Maaari po bang makikiinom ng tubig? Ulit nito. Dahilan para mapapitlag ako
sa pagkakatitig sa babae. Parang hinihigop ang pagkatao ko. Ngumiti siya sa akin, iyong ngiting nakakahalina. Oo, sandali lang. Agad akong kumuha ng tubig at binigay iyon sa babae. Pero kaunti lang ang ininom nito at mukhang hindi naman nauuhaw talaga. Salamat. Nakakangiting sabi nito sa akin, sabay abot ng baso. Naligaw kasi ako. Malapit na ba dito ang San Martin? Tanong nito. Naku miss, malayo pa yun. 2 bundok pa. Teka, paano ka napadpad dito? Agubat na dito ah. Tanong ko sa kanya. Ang sabi ng babae, may hinahanap daw itong tao sa San Martin. Nag-aalala naman ako sa kanya at mukhang hindi pa kumakain. Inalo ko siyang pumasok upang makakain. Hindi naman ito nagdalawang isip at pumasok kaagad sa aking kubo. Habang naghahanda ako ng pagkain niya ay napansin ko ang malikot niyang mga mata o yung parang may hinahanap. Pwedeng dumito muna ako pansamantala sa'yo. Pag-iisipan ko pa kasi kung itutuloy ko pa ba ang pagtawid sa 2 bundok. Sa akin ay wala namang problema. Kung okay lang sa'yo kasi babae ka. Sagot ko. Okay lang, mukhang mabait ka naman. Siya nga pala, ako si Annabel. Ikaw? Agad naman akong nagpakilala sa babae. Hindi ko pinansin ang mga babalang nararamdaman ko ng sandaling iyon. Parang sinasabi ng agimat ko na huwag pagkatiwalaan ang babae. Nananatili sa bahay si Annabel. Okay naman siya. Pero napapansin kong parang may kakaiba sa mga ikinikilos niya. Para siyang may hinahanap na kung ano. At napansin ko din na hindi na pumupunta sa bahay ang grupo ng mga gabunan. Isang araw, nangaso ako sa gubat at iniwan ko sa kubo si Annabel. Pag-uwi ko ay nakita ko siyang umahangos papalapit sa akin. Sinabi niyang may grupo na sumalakay sa bahay ko at hinalughog lahat ng mga gamit ko. May hinahanap daw ang mga dumating. Napansin kong magulo nga ang kubo at halatang may mga pumapasok doon upang maghalughog. Saglit akong napatitig kay Annabel pero nakayuko ito. Alam kong may kinalaman siya doon pero hindi na ako nagsalita pa. Alam kong gabunan ang mga pumunta sa kubo upang hanapin ang sinturon ni Barwake. Subalit dala-dala ko iyon at palaging nasa aking balakang. Nang sumapit ang gabi, nakarinig ako na may nag-uusap. Alam kong nasa labas ng bahay iyon ngunit dinig na dinig ko. Simula kasi nang ipamana ni Lolo sa akin ang kakayahan niya, naging malakas ang pakiramdam ko. Lalo na ang aking pandinig. Sa sunod na gabi, isasagawa ko na ang mga plano. Naririnig kong boses ng isang babae. Pagkatapos ay nawala din ang pag-uusap at huni ng hayop ang sunod. Ang sunod kong narinig. Pagkagising ko kinabukasan, may mga ilang taong naroon na gustong magpagamot, habang si Annabel ay nakamasid lang sa akin. Alam kong may malalim itong iniisip at nang sulyapan ko siya ay nagkatinginan kami. Mabilis naman niyang binaling sa ibang direksyon ang mga mata. Saktong 1 linggo na si Annabel sa bahay nang itanong ko sa kanya kung ano na ang plano niya. Hindi naman sa gusto ko siyang paalisin sa bahay, pero magiging sagabal sa plano ko si Annabel. Sinabi naman niyang bukas na siya aalis at hindi na itutuloy ang pagpunta sa San Martin. Tinanguan ko lang si Annabel. Marahil nararamdaman nito ang hindi ko gaanong pagkausap sa kanya.
hanggang sa sumapit ang gabi. Nang natutulog na ako ay naramdaman kong may lumapit sa akin. Nasa labas ako ng kwarto ko dahil si Annabel ang natutulog sa kwarto. Naramdaman ko ang mga kamay na gumapang sa balakang ko pero nagtulog-tulugan pa rin ako. Hanggang sa dumapo iyon sa suot kong sinturon. Nang hilahin nito iyon ay mabilis ang pagkilos ko at hinawakan ko ang kamay ng mapangahas. Kasunod ng paghigit ko sa kanya dahilan para matumba siya sa higaang kawayan at ako ang nasa ibabaw niya. Sinasabi ko na nga ba, meron kang masamang balak. Isa ka ring gabunan. Nang gagalaiti ako sa galit nun. Ibigay mo na sa akin ang sinturon. Ibalik mo na yan sa ama kong si Barwake. Sigaw nito habang nagpupumiglas. Hindi ko sa iyo ito ibibigay kahit ikamatay ko pa. Napansin ko ang pag-iiba ng itsura ni Annabel na mula ang mga mata nito. Narito ako para kunin yan sa iyo. Dahil pag-aari yan ng ama ko, kaya ibalik mo. Sigaw nito. Hindi ko napaghandaan ang malakas na pagtulak nito sa akin dahilan para bumagsak ako sa lupa. Pinahaba ni Annabel ang mga kuko niya para itarak sa akin. Pero naaninag ko ang pag-aalinlangan niya. Sinamantala ko iyon para ibalya siya at tambahan ng itak pero hindi ko itinuloy. Pareho kaming nagkatitigan. Naramdaman ko ang pagsakit ng tagiliran ko. Pumulandit mula doon ang dugo. Napansin kong naroon na ang grupo ng mga gabunan. Nabitawan ko si Annabel at napasandal ako sa dingding. Ito na ang katapusan mo, kaya ibigay mo na ang sinturon ni Barwake. Sigaw ng isang gabunan. Sa halip na sumagot ay hinugot ko ang sinturon at iwinasiwas iyon sa kanila. Umatras naman sila. Muli kong naramdaman ang pagsakit ng likod ko. Mula sa dingding ay may tumusok mula doon. Kaya napaupo ako dahil sa tinamo kong sugat. Gumala pa itaas ang isang gabunan at inumang sa akin ang matatalas nitong kuko upang atakihin ako. Subalit sa pagkagulat ko ay sinalaw iyon ni Annabel at tumama iyon sa dibdib niya. Nakaramdam ako ng pag-aalala para sa babae nang bumagsak ito. Humingi siya ng tawad sa akin dahil sa ginawa niya. At hindi niya daw sukat akalain na mahuhulog ang loob niya sa akin. Nalungkot ako nang tuluyang ipinikit ni Annabel ang mga mata niya. Kitang-kita ko ang pagkataranta ng grupo ng mga gabunan. Daan-daan silang umatras at umalis sa lugar na iyon. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko habang tinitignan ko ang walang buhay na katawan ni Annabel. Ramdam kong may pagtingin siya sa akin pero kailanman ay hindi ako pwedeng umibig. Lalo na kung isang kaaway. Kahit napakaramdam ko ang pagkabuhay ng damdamin ko para sa kanya. Nilibing ko ang katawan ni Annabel sa tabi ng pinaglibigan ko kay Lolo Pedro. Ngunit nang magising ako kinabukasan, wala na doon ang bangkay ni Annabel. Marahil ay kinuha ng kapwa nito gabunan. Mariin kong tinignan ang sinturon na nasa balakang ko. Hinugot ko yun at pinagmasdan. Kung susuriin, isa lamang iyong natural na sinturon na para bang niluma na ng panahon. Pero kapag may labanan ay lumalabas ang kakaibang anyo ng sinturon. Nagiging kulay ginto iyon. At parang lumalaki. Ilang tao pa ba ang mamamatay para lang sa sinturon ng gabunan? Kahit minsan gusto ko ng katahimikan pero hindi ko magawa dahil meron kang dapat protektahan, ang sarili. Para po sa kaalaman ng lahat, sabi ni Lolo noon, ang sinturon daw ng gabunan ay ginagamit nila ito upang makapangbiktima sa umaga.
Ginagamit nila ito sa paraan ng panlilin lang. Oo, lalo na sa kapanahunan noon na usong-uso pa ang maglibing daw sa lupa nung wala pang nicho. Pag may nakikita daw sila na ililibing na tao, ay mamarkahan nila ito sa pamamagitan ng sinturon. Hindi makikita ng normal na tao kapag ipinatong niya ang sinturon sa ibabaw ng kabaong. O kapag naman may bundes na natutulog sa labas kahit umaga, ay kaya nilang lapitan nang hindi sila nararamdaman. Sa pamamagitan din ng sinturon ay kaya nilang maging aswang o hindi. Maniwala man kayo sa hindi, sila ang may kontrol nun. Kung kailan nila gugustuhin maging aswang. Minsan nga sa isang taon, isang beses lang. Ang di lang nilang mapigil ay ang mahal na araw. Kaya ganoon na lang ang pagnanais ni Barwake na makuha ang sinturon. Dahil may kaugnay ito sa buhay nila. Hanggang sa isang araw nun. Ikaw ang may kasalanan kung bakit namatay ang anak kong si Annabel. Dapat sa iyo'y lipain ang buhay. Napaangat ako ng ulo nang may magsalita. Ito pala si Barwake, ang pinuno ng mga gabunan. Napakarami nila, hindi mabilang. May laban ba ako kapag nilabanan ko sila? Pero anong silbi ng agimat na bigay ni Lolo Pedro sa akin kung hindi ako lalaban? Agad akong umilag ng isa-isa nila akong sinalakay. Handa naman ako. Bawat pagsalakay nila sa akin ay nilalatayan ko ng sinturon. Dahilan para bumagsak sila at manghina. Isa iyon sa kahinaan nila ang dumantay sa mga balat nila ang sinturon ng kanilang lahi. Tumilapon ako ng tamaan ako ng matigas na kamao ni Barwake. Mabuti na lang hindi ko nabitawan ang sinturon na hawak ko. Hinawakan ko ang suot kong kwintas, ang agimat na bigay ni Lolo. Isa-isa silang nasilaw at nagtakip ng mata. Isa-isa din silang umatras. Baka sa mukha ni Barwake ang matinding galit. Nagbanta ito na babalik at para patayin ako. Nagdesisyon akong umalis sa lugar na iyon at hanapin ang kapalaran ko sa ibang lugar. Dumayo ako sa malayong lugar, magkasakaling doon ay tatantanan ako ng mga gabunan. Naganap ako ng trabaho at pinalad namang maging matadero sa palengke. Doon ay nakilala ko si Helda, isang simpleng babae na nakilala ko sa palengke. Tulad ko ay doon din siya nagtatrabaho. Nagsama kami sa sandaling panahon ng pagkakakilala namin. Mabait din naman kasi si Helda, kaya mabilis na nahulog ang loob ko sa kanya. Ang ganda ng sinturon mo, parang James ha. Parang panahon pa yata ng Kastila yan. Puna ng mataderong si Esme. Oo. Pamana ng lolo ko to. Ngumiti naman si Helda bago sumulyap sa suot kong sinturon. Isang umaga, paalis na ako patungong palengke. Hindi ko mahanap ang sinturon ko. Nilapag ko kasi iyon sa lamesa bago ako naligo. Pero wala na iyon sa pinagpatungan ko. Kinabahan ako kaya agad kong tinawag si Helda. Nawala ang pag-alala ko nang makita ko itong hawak-hawak niya. Napansin ko kasing napakarumi na nitong sinturon mo. Halos ayaw mo kasing hubarin. Kaya nilinis ko. At nang hindi ka malaitin doon sa palengke, hayaan mo. Ibibili kita ng bagong sinturon. Wika ni Helda. Bago iabot sa akin ang malinis ng sinturon. Nagmukha itong bago. Niyaya niya akong kumain na ng agahan. Masaya ang umagang iyon. Lalo na nang sinabi ni Helda na nagdadalang tao na siya sa aming panganay na anak. Sa paglipas ng panahon ay walang kabunan ang gumagambala sa akin na ipinagpasalamat ko naman. Hanggang dito na lang po.
God bless and more power sa channel ninyo, sir. Muli po, ako po si James ng Philippines. Magandang araw, Sir Casper. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Dendo. Ako ay 28 anyos. Itong kwentong ibabahagi ko po sa inyo ay nangyari noong taong 2014 sa isang baryo dito lang din sa aming bayan. Naranasan ko na po ang pait ng pagkawala ng aking mga mahal sa buhay. Kaya hindi ako masisisi ng mga tao kung lumaki man akong salat sa paggalang at kilalang mailap sa lahat. Nakasanayan ko ng mamuhay ng mag-isa. Ayoko nang magtiwala sa aking kapwa. Hindi ko kayang isipin ang aking pamilya ay naging biktima ng pang-aabuso ng mga taong tinitingala sa aming lugar. Hindi ko matanggap na ang mga taong pumatay sa aking mga magulang ay anak ng kilalang mayaman na negosyanteng walang ibang alam, kundi ang mang-api ng kanilang kapwa. Sa kaunting pagkakamali ng aking mga magulang, ay pinarusahan na sila ng ganoon katindi. Simple lamang ang buhay namin. Kontento na kami sa maliit na tahanan. Naniniwala ako na marami pa kaming pwedeng magawa para umunlad ang aming sakahan na siyang pinagkukunan ng mga tao ng pangunahing pagkain. Kaso lang, dumating sa aming bahay si Madam Rosa at inalok kaming bibilhin ang aming bukirin. Hindi pumayag ang aking mga magulang. Hindi lang pera ang habol nila sa aming pagmamay-aring lupain. Ngunit may sentimental value ito para kina mama at papa. Ang problema lang, ayaw ni Madam Rosa na tinatanggihan siya. Malaki ang inalok niyang halaga para mabili ang lupa, pero bigo siya. Kaya naman mas nanaisin niyang gumawa na lang ng kabulastugan para mapaalis kami sa aming lupain. Isang gabi, may naging bisita sina mama at papa. Si Pedro na isang tauhan ni Madam Rosa. Nagpunta siya sa bahay para ipaalam sa aking mga magulang ang pinaplano ni Madam. Hindi rin naman kasi sang-ayon si Pedro sa balak nilang gawin. Kaya naman nagawa niyang magsumbong sa aking mama at papa. Nang matuklasan namin ang ginawa niya ay walang pagsidlan ang galit sa mukha ni Papa. Alam niyang masama ang makipag-away, pero hindi niya kayang tagalan ang pagmamataas ni Madam Rosa sa amin. Mas naging matigas siya sa kanyang desisyon at pinagbawalan na si Mama na makipagkita kay Madam Rosa. Lingid sa kanilang kaalaman, nakarating kay Madam ang nangyaring pag-uusap nina Papa at Pedro. Ngayon, hindi lang sina Mama at Papa ang kinatatakutan ng grupo ni Madam Rosa, kundi maging si Pedro na wala ang katapatan sa kanila. Palagi nilang minamatyaga ng lalaki sa tuwing pupunta ito sa aming bahay hanggang sa isang araw. Kinutuban ako ng masama. Ang huling araw na nakita namin si Mang Pedro ay nang sabihin niya sa aking mga magulang na kailangan na daw naming umalis muna sa aming bahay. Natatakot ako sa mga pwedeng mangyari, pero nag-aalala din ako kay Pedro. Nang umalis siya sa bahay ay nakapagdesisyon ako na sundan siya. Kailangan kong maipagtanggol ang matanda laban sa masasamang taong may nagbabalak ng hindi maganda sa kanya. Ito na lang ang maipagpapasalamat ko dahil binalaan niya ang aking mga magulang sa binabalak na masama ng amo niya. Halos magtatatakbo ako para makatakas sa bahay. Sa likod ako dumaan para hindi ako mapansin ni na Mama. Walang takot na sinuong ko ang kalsada para lang makita ang kaibigan ng aking ama. Nakita ko siyang nagtatatakbo sa kalsada na para bang natatakot din para sa kanyang sarili. Alam kong hindi madali ang ginagawa niya dahil ang buhay niya
ay nanganganib din. Ngunit bago ko pa man siya malapitan, nagulat na lang ako nang may maunang sumalubong sa kanyang 3 lalaki. Armado ang mga ito, kaya napaatras si Mang Pedro. Ako man ay natakot para sa pwede niyang sapitin. Hindi ko alam kung paano siya ililigtas. Wala akong sapat na kaalaman para maging matapang at sa totoo lang, naduduwag ako ng sobra. Nasaksihan ko kung paano lumuhod sa lupa si Mang Pedro at naglabas ng kakaibang botilyang may lamang langis. Kinilabutan ako dahil pinahid niya ang mga ito sa buo niyang katawan, mula ulo hanggang paa, sa kilikili at sa likuran. Makalipas ang ilang saglit, napasinghap ang lahat nang makita ang pagbabago ng kanyang anyo. Gulat na gulat ang 3 hired killers ni Madam Rosa dahil nakita nila kung paanong ang kaninang itsura ni Mang Pedro ay kaagad na naging kasindak-sindak. Ang maamo niyang mukha ay umitim at nagkaroon ng nanlilisik na mapupulang mga mata. Ang kanyang labi ay naging tuyot, pero inagusan ng malapot at malansang laway. Ang kanyang balat ay kumulubot at naging mabalahibo. Nagkaroon siya ng pakpak na kagaya ng sa paniki, kung saan nagagawa niyang ikampay ng walang sawa at panghihinayang na may nakasaksi na sa kanyang lihim. Nang umatake sa kanya ang mga masasamang loob ay kay bilis niyang nagantihan ang mga ito. Hindi ko akalaing magaling palang makipaglaban ang kaibigan ng aking mga magulang. Hindi ko inaasahan na sa maikling panahon ay magiging katatakutan sa aking paningin ang maamo niyang mukha. Kahit hindi ako ang nakasagupa niya, alam kong nararamdaman ko ang sakit ng bawat atake niya sa kanyang mga kalaban. Nakita ko kung paano niya binutasan ng dibdib ang isa sa kanila gamit ang kanyang hindi pangkaraniwan na haba ng mga kamay. Ewan ko ba, ng mga panahong iyon ay kahit anong kalabit nila ng baril ay ayaw talagang pumutok. Saksi ako ng lantakan niya ang kanyang mga biktima sa gitna pa mismo ng daan. Gusto kong matakot ngunit sa tuwing naalala ko na si Mang Pedro ay isa sa mga kaibigan ng aking ama, naglalaho ang takot ko. Hinayaan ko siyang lantakan ang kanyang mga kalaban. Ngunit hindi namin napansin na may dumating pala. 3 magkakasunod na putok ng baril ang narinig ko, kasabay ng pagbagsak ni Mang Pedro sa lupa. Siguro hindi ito nakontra ni Mang Pedro, kaya nakaputok ito. Gulat na gulat ako sa aking nakita. Hindi ko akalaing may kung sino mang masamang nilalang na halang ang kaluluwa ang gagawa nito sa kanya. Naiyak ako nang makitang masaganang bumulwak ang sariwa niyang dugo sa lupa at sa halip na tulungan ay iniwanan pa ng mga pumatay sa kanya. Sa bagay, ano pa ba ang aasahan ko sa kanila? Nang mawala na sa aking paningin ang mga kalaban, ay kaagad kong nilapitan si Mang Pedro na unti-unting bumalik mula sa pagiging tao niya. Nag-aalalang itinaas ko ang ulo niya, saka siya mahinang niyog-yog upang tignan kung may malay pa ba siya. Gayon na lang ang tuwa ko nang mapagtanto ko na may malay pa pala si Pedro, ngunit naghihingalo na. Habol na niya ang kanyang hininga kaya hindi ko maiwasang mapaiyak. Sinabi ko sa kanya na wala akong karapatang husgahan siya sa kahit na anong lihim ang ayaw niyang ipaalam sa amin. Natuwa pa nga ako kasi may kaibigan pala kaming aswa. Mas lalo lang niyang pinatunayan na mali ang sampatahan ng mga tao sa mga nilalang na katulad nila. Mababait ang mga aswang. Nagagawa lang nilang makapanakit dahil nasasaktan din naman sila. Minsan sila pa nga ang inuunahan. Nakiusap ako kay Mang Pedro na huwag siyang matutulog. Kailangan niyang manatiling gising dahil kailangan namin siya
para ipahuli sa pulis si Madam Rosa at ipaalam ang lahat ng masasamang balak nito. Kaso lang, masyado na siyang nangihina. Hindi na kaya ng kanyang katawan ang sakit na dulot ng mga tama ng bala. Kaya naman nagulat ako nang bigla siyang magtapat sa akin. Aniya, isa siyang kabunan. Matagal na niya na tinatago ang lihim na ito dahil ayaw niyang matakot ang mga tao sa kanya. Ngunit dahil sa nangyari ay napilitan siyang ipakita ang kanyang tunay na katauhan. Ang problema nga lang, hindi na niya kakayanin pang lumaban. Nais na niyang magpahinga. Kaya naman naiiyak na sinabi ko sa kanya na kung talagang nasa kapahamakan ang aming pamilya, ay paano pa niya kami mapoprotektahan kung ganyang gusto na niyang sumuko. Nag-iyakan kaming dalawa dahil aniya, talagang hindi na niya kaya at humingi pa siya ng paumanin sa akin, kaya wala akong nagawa kundi ang makiluksa sa kanya. Ilang sandali pa may hinugot siya sa kanyang bewang. Isang sinturon na tila ba yari sa banig. Kulay itim ito. Nagtatakang tinanggap ko ito at ang sabi niya, pwede kong gamitin ang sinturon na iyon bilang agimat. Napamulagat ako sa kanyang sinabi at hindi ako makapaniwala. Napakarami kong nais na itanong kay Pedro, ngunit parang huli na yata ang lahat. Wala na akong magawa nang makita kong lumaylay na ang kanyang leeg. Tanda na hindi na siya mabubuhay pa. Naiiyak man ako sa kanyang sinabi, kailangan kong tanggapin ito ng maluwag. At mas lalong kailangan kong maghanap ng paraan na makaalis kaagad. Dahil naririnig ko na ang ingay ng sasakyan ng mga pulis na papalapit na sa aming kinaroroonan. Kaya ko man siyang iwanan ay wala akong nagawa kundi ang umalis. Kung gaano kalungkot ang aking nadarama nung umalis ako sa kinaroroonan ng bangkay ni Mang Pedro, ganoon din sa pagdating ko sa bahay namin nang maabutang patay na ang aking mama at papa. Magkayakap silang nakahandusay sa sahig ng aming bahay habang tadtad ng bala ng baril ang kanilang mga katawan. Mabaliw-baliw ako sa kakaiyak dahil sa kanilang sinapit. Napakawalang hiya ng mga taong pumaslang sa kanila at sa totoo lang, ako man ay binabalak pa nilang saktan din dahil nasa likod bahay pa sila at hinahanap ako ng piliin ko munang magluksa. Kaagad na lumapit sa akin ang tatlo sa mga tauhan ni Madam Rosa at tinutukan ako ng baril. Biglang sinugod ko ang lalaki nang magdilim ang aking paningin. Nagkagulo ang mga tao sa loob ng silid namin. Nang sunod-sunod na paputukin ng mga lalaki ang kanilang baril. Ngunit nakakagulat na hindi man lang nila ako matamaan. Narinig ko ang isa sa mga lalaki na tinawag akong maligno. Ngunit natawa lang ako sa kabila ng pagluha. Napakabilis ng ginawa kong pagtakbo na kasimbilis pa yata ng kidlat. Hindi niya napansin ang aking paglapit, sabay bali ng kanyang brasong may hawak na matataas na kalibre ng baril. Habang naalala ko ang itsura ng aking mga magulang na ang maabutan ko sila, ay hindi ko maiwasang manggigil ng sobra. Hindi ko kayang ikalma ang aking sarili, lalo na at napapansin kong walang pagsuko si Madam Rosa para agawin ang lupa namin. Nakapagdesisyon na ako. Ayaw itong ibigay ng aking mga magulang sa kanya. Kaya hindi ko din ito ibibigay sa kanya. Maliksi akong nakipaglaban sa kanila na kahit hindi sila aswang ay ginamit ko ang mga kontra para magsilaya sila sa aming bahay. Sinabuyan ko ng asin ang isa sa mga lalaking may balak lumapit sa akin. Oo, swerteng tinamaan siya sa mata, kaya gayon na lang ang pagwawala niya. Ang isa sa mga lalaking gusto namang saktan ako ay mabilis kong tinamaan ng latigo,
kaya nasaksihan ko kung paano siya magkikisay sa aking harapan. Nang makita nilang may ibabato na naman ako mga patalim, ay nagsiatrasa ng iba. At ipinakita sa akin na hindi sila natatakot sa mga iyon. Sa halip, tinutukan nila ako ng baril, kaya gayon na lang ang kabog ng aking dibdib. Hindi ko alam kung magagawa ko pang mabuhay or nasaktan nila ako. Pero kapag nangyayari iyon, sigurado na magtatagumpay ang walang hiyang si Madam Rosa na makuha ang aming lupain. Kaya naman kahit walang kasiguraduhan ay nakipaglaban ako sa kanila. Kung totoo ang sinabi ng Mang Pedro na may kakaibang taglay na kapangyarihan ang nasabing sinturon, ay gugustuhin kong sa ganitong paraan na lamang gumanti. Nang sa gayon ay magawa kong bigyan ng hustisya ang kamatayan niya at sa mga magulang ko. Ipinikit ko ang aking mga mata at nag-concentrate. Inisip ko kung paano nga ba gumalaw ang isang gabunan. Maya-maya lang, nagagawa kong lumutang sa ere at inisip na lumipad. Napansin kong nagkulay pula ang aking mga mata at nagagawa kong makita ang malalayong lugar na kung saan may paparating na panganib. Napakaraming ingay sa aking pandinig, nagsisiksikan at nag-uunahan sa paghingi ng tulong. Maya-maya lang, iniangat ko ang aking isang kamay. At gayon na lang ang pagkagulat ko nang humaba ang aking mga kuko na tila ba walang balak na umiksi hanggat hindi ko nagagawang makapanakit ng ibang tao. Kinilabutan ako sa aking nasaksihan kung gaano ako namangha sa aking nakita. Ay siya namang sindak ng mga taong nakakita sa aking kakayahan. Nagsigawan sila at tinawag akong aswang. Ngunit wala na akong pakialam. Ang gusto ko lang ay maging maayos ang aking kalagayan at mabigyan ng hustisya ang aking mga magulang. Walang babalang sinugod ko sila at pinagkakalmot na tila ba ako lang ang may kakayahang gumawa niyon sa kanila. Nagwawala ako at walang pakialam kung may umatungal man dahil nakalmot ko sa muka, braso, leeg, at iba't ibang parte pa ng kanilang katawan. May mga taong nahintakutan at ayaw nang lumaban sa akin. Ngunit anong magagawa nila? Tuluyan akong nilamon ng galit at puot dahil sa kanilang pinaranas sa akin. Na hindi man lang nila hinayaang mabuhay ang mga magulang ko. Kaya sa isang iglap, pinatay ko silang lahat. Masusi kong dinukot ang puso ng bawat isa sa kanila at ibinilad sa araw. Galit na galit ako. Wala na yatang puwang ang pagpapatawad sa puso ko. Kaya kahit alam kong sobra na din ang ginanti ko, hindi ko na ito binigyang halaga pa. Mas importante sa akin, magtanda ang mga taong dapat may pananagutan. Kailangang tandaan nila na hindi lahat ng tao ay pwede nilang saktan o abusuhin. Masakit man ngunit kailangan kong manlamang sa pagkakataong ito. Nang mapansin kong may papalapit ng mga tao sa aming bahay, tsaka ako natauhan. Nanginginig na umiyak ako at napaatras dahil sa takot. Hindi ko alam kung ano ba ang nagawa ko. Basta nalang sumama ang aking pakaramdam dahil napagtanto kong nakapatay ako. Wala sa wisyong umalis ako at nagdesisyon na iwan ang aming lupain. Sa ginawa ko sa mga tauhan ni Madam Rosa, nakakasiguro ako na hindi na siya mananapaw pa. Alam kong hindi niya pakikialaman pa ang akin at makokontento na lang siya sa kung anong meron siya. Mabuti na lang sa pagdaan ng mga araw ay wala akong napansing kakaiba sa aming lupain. Hindi na talagang nagtangka si Madam Rosa na kunin ang aming ari-arian. Maraming natakot sa kanya at nangilabot sa ginawa ko. Karumal-dumal na krimen ang pinabaon ko sa kanya.
Sa ngayon, bumalik na ako sa aming bahay, hindi para tumira, kundi para samsamin ng aming mga kagamitan. Alam kong masakit pero kailangan kong ipagkatiwala muna sa iba ang aming lupain. May sentimental value ito sa akin, kaya hindi ko kayang ipagkatiwala ito sa iba sa pamamagitan ng pagbebenta. Dito ako pinanganak at lumaki, kaya naman mahalaga ang lugar na ito sa akin. Nagsumikap ako at nagtrabaho hanggang sa makapag-ipon. Hindi ako nakulong noong mga panahong hinahanap ng mga pulis ang salarin sa pagpatay sa aking mga magulang. Dahil nung namatay ang aking mga magulang noon ay doon din ako nakakitil ng buhay. Dahil buong akala ng lahat din ay biktima lang din ako. May kasalanan nga ako, pero wala akong pinagsabihan kahit sino. Ang ginawa ko ay mananatiling lihim, kasabay ng pagtatago ko sa katotohanan na nagiging kasangkapan ko ang sinturon ng gabunan para maisagawa ang aking mga balak. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat po sa pakikinig. More power po sa inyong channel at God bless sir. Ingat mga kaswang. Magandang araw o gabi sa iyo, Sir Casper. Ang kwentong ito ay totoo kong karanasan at ng best friend kong si Bete. Taong 2010 po ito nangyari sa probinsya na hindi ko na lamang babanggitin pa. Nang mga panahong ito, pareho kaming nakalive sa trabaho ni Bete. Siya nga pala, hindi ko pa pala nababanggit. Itago niyo na lang ako sa pangalang Homer. Matagal na kaming magkaibigan ni Bete mula sa pagkabata, kaya naman talagang close na close kami at walang asiwaan. Naisipan namin na mag-road trip patungo sa nabanggit na probinsyang matatagpuan lang naman ito sa Luzon. Hindi man sa nagyayabang po ako. May sarili na akong kotse nito. Pinag-upunan ko yon sa trabaho kaya naman makakapasyal kaming dalawa. Niyaya naman namin ang iba pang kaibigan kaso nga lang ay busy ang mga ito. Saang probinsya gusto mong mapuntahan? Doon ba talaga? Pinilit mo ako doon eh. Tanong ko kay Bete. Sa mga oras na yun ay nag-aalmusal kami sa bahay. Ayoko naman sa may mga magagandang lugar lang. Gusto ko naman ay yung may adventure. Sagot niya. Aba, doon nga talaga. Matapos kong sabihin niyon ay napatitig sa akin ng seryoso sa Bete habang nagwiwi ka na. Sa lugar na may mga kababalaghan, Homer, doon ko gusto pumunta. Parang gift mo na lang iyon sa birthday ko. Total ay malapit na eh. 1 linggo na lang oh. Kaya sige na, doon na lang tayo. Napailing na lamang ako. Noon ko lang naalala na mahilig nga pala sa ganitong bagay ang kaibigan kong ito. Mahilig ito sa horror books at horror movies. Kaya paniguradong malaki rin ang interest nito sa adventure. Sa lugar kung saan hindi pa gaanong nadidiscover. Dahil hindi naman talaga ako naniniwala sa mga kababalagan at syempre, para makapasyal na rin sa iba ay pumayag na rin ako. Tama nga naman sa Bete. Ibang lokasyon naman dapat ang aming puntahan. Tsaka hindi lang naman pamamasyal ang habol ko roon eh. Gusto ko lang kasi na makasama siya nang may matagal-tagal na oras. May mahalaga kasi akong ipagtatapat sa kanya. Ipagtatapat ko sa kanya na mukha siyang paa. De joke lang, di kasama yun. Baka maniwala kayo. Nang matapos na kaming mag-almusal, kaagad na kong nagpaalam sa mga magulang ko. Dahil nasa tamang edad na ako nito ay pumayag naman sila.
Pagkapasok, dumiretso pa kami sa tahanan nila Bete para magpaalam naman sa mga magulang niya. Sa kabutihang palad ay pumayag naman ang mga ito. Malaki naman kasi ang tiwala nila sa akin ng mag-asawa. Alam nilang maiuwi ko pa rin na ligtas ang kanilang anak. Tsaka kilala na rin nila ako mula pa ng pagkabata. Pero may nabanggit na bilin sa amin ang ina ng aking kaibigan tungkol sa aming pamamasyal. Dapat raw kapag nakarating na kami sa aming paroroonan ay magdasal raw kami upang gabayan ng Panginoong Diyos. Opo, hindi namin kakalimutan iyan, Tita Rosaria. Hindi ba, Bete? Oo naman, hindi natin dapat kalimutan na magdasal. Tugon niya sa akin. Kaya nagpaalam na kami sa mga magulang nito at sumakay na kami sa kotse. Bago nga kami magtungo sa tinutukoy na lugar ni Bete, napagpasya namin na dumiretso sa zoo. Iyon na muna ang una naming papasyalan. Mura lang naman ang entrance. 200 pesos. Alright. Pero sulit na sulit dahil marami kaming nakitang mga hayop. May mga hayop pa nga na kayang magsalita sa lingwahe natin. Oo, yung mga ahas doon na nakatayo. Iba't ibang klaseng hayop na bibihira lang makita. Nang mapagod na kami sa paglilibot, ay naisipan na muna naming magpahinga sa ilalim ng puno. Alam mo, Homer, sayang nga lang dahil hindi sumama sa atin sila Donnie. May trabaho siya ngayon at abalang-abala. Wika ni Bete na ang tinutukoy niya ay ang isa pa naming kaibigan. Seryoso akong napatitig sa dalaga at siya ay tinanong. Bakit, Bete? Ayaw mo ba akong makasama at ang gusto mo ay siya lang? Hindi naman sa ganoon. Siyempre gusto kitang makasama. Matalik kitang kaibigan eh. Matagal na tayong magkaibigan pero iba ang saya ko kapag nandyan siya. Nang marinig ko iyon mula sa kanya ay talagang nalungkot ako, Sir Casper. Palibhasa, nung una pa lang ay alam kong may lihim ng pagtingin si Bete doon sa lalaki. Palibhasa ay gwapo naman talaga iyon, artistahin at macho pa. Samantalang ako ay kabaliktaran sa mga nabanggit. Hindi naman ako pangit. Kunti lang. Kumbaga ay ordinaryo lamang ang itsura. Yung hindi pwedeng bang model, bukod sa hindi ako attractive, ay may katabaan pa ako. Sa totoo lang, may balak na sana akong manligaw nito sa kanya. Iyon nga ang dahilan kung bakit masaya ako na siya lang ang makakasama ko. Kakaumpisa pa nga lang naming mamasyal ay parang nasira na ang araw ko. Sa pagkakataon na iyon ay naglaho na parang bula ang maliit kong kumpiyansa. Matapos ko itong marinig sa babaeng lihim kong tinatangi. Kaya napatahimik na lamang ako habang humihigop ng soft drinks at kumagat ng hamburger. Parang ang tahimik mo na naman, friend. Oo nga pala. Hindi ba nalaman mo na kung sino yung nagpapaligaya sa akin? Ikaw, sino ang nagpapasaya sa iyo? Dahil sa tanong niyang iyon ay bahagya akong napatulala dahil hindi ko alam ang isasagot ko. Ngunit hindi nagtagal ay nakapagsabi ako sa kanya ng pawang kasinungalingan. Pero ang totoo ay siya lang naman ang tinutukoy ko. Yung nagpapaligaya sa akin, yung isang best friend ko. Sakristan kasi ako dati at siya naman ay choir. Gusto ko sanang magtapat na gusto ko siya kaso baka basterin niya lang ako eh.
lalo na't mataba at pangit lang ako. Nasilayan ko na tumitig sa akin ng may pagkaawa si Bete. Naku, huwag mong sabihin iyan. Hindi ka man kasing gwapo ni Don eh. Tiyak na may magkakagusto naman sa iyong mga babae dahil mabait ka. Grabe, savage yun ah. Hindi ko alam kung pinupuri ba ako ng kausap ko o talagang pinagdidiinan nito na pangit nga talaga ako. Sa inyong palagay mga kaswang, ano ba ang dapat? Napagkumpara niya kasi ako kay Donnie. Hindi pa man ako nagtatapat kay Bete. Alam kong busted na ako sa kanya at kaibigan lamang ang tingin niya sa akin. Dahil ang totoong itinitibok ng kanyang puso ay walang iba kundi yung lalaki na kanyang tinutukoy. Gusto kong ilabas ang luha ko ng mga sandaling iyon. Kaya nagpaalam muna ako saglit sa kasama ko na magsi-CR muna. Nang nasa CR na ako at nang mailabas ko na, ang mga luhang noon ko pa pinipigilan. Tinukot ko ang maliit na kahon sa bulsa ko na naglalaman ng mamahaling necklace. Sa totoo lang, ibibigay ko na sana iyon kay Bete kapag pinayagan na niya akong ligawan siya. Pero kahit na hindi ko pa sinasabi iyon sa kanya ay batid ko nang sa pagiging bastid lamang ang patutunguhan ko. Napamura pa nga ako sa salamin nang makitang nakakadiri kong itsura. Kung ipinanganak lang sana akong gwapo, mapapa sa akin sana si Catherine Bernardo. Di joke lang. Mapapa sa akin sana ang babaeng pinapangarap ko. Nang mapunasan ko na ang luha sa mga mata ko, agad ko nang ibinalik sa bulsa ko ang kahon at lumabas na ng CR. Pero nagulat ako nang harangin ako ng isang bading na nasa tingin ko ay mukhang wala sa tamang pag-iisip. Paano ba naman kasi? Ang sabi nito ay wag na raw akong tumuloy sa pupuntahan namin dahil lalamunin raw ako ng mga pangit na nilalang na nakakatakot ang itsura. Sir Casper, itutulak ko na sana palayo sa akin ang bakletang ito. Ngunit sa maniwala man kayo o sa hindi, parang hindi ko siya mahawakan. Hanggang sa kusa na siyang lumayo sa akin at nawala siya sa gitna ng matataong lugar. Bigla akong napasapo sa ulo ko ng sandaling iyon. Hindi ko alam kung baliw ba iyon o basta. Ang buong akala ko nga ay natitipuhan ako. Kaya ako nito biglang hinarang. Ngunit ipinagtataka ko na lamang ay kung ano kayang ibig sabihin ng tao na iyon. Ewan ko ba? Baka dala lang siguro ng sobrang stress. Kaya kung ano-ano yung nakikita o naririnig ko. Baka nga hindi ako yung kausap ng taong iyon eh. Pero aaminin kong nakaramdam ako ng takot nang makita iyon. Yung pagkaramdam na parang nakakita ng hindi pangkaraniwan. Pero nawala ang lahat ng takot ko nang masilayan ko si Bete na nakangiti sa akin. Umalis na pala ito sa kinaupuan namin kanina. At hinintay ako nito matapos sa CR. Maya-maya pa bigla itong lumapit sa akin at kinalawit niya ang braso niya sa braso ko. Kaya ang siste, medyo nadudungkol ko ang dibdib niya. Awkward para sa akin iyon pero siya naman ang may gusto niyon. Mukhang masaya ka ngayon ha. Ano bang nakain mo? Hamburger at soft drinks lang naman ang kinain natin kanina eh. Siyempre, excited lang ako na makarating sa napagkasunduan nating puntahan. Aalis na tayo agad dito sa zoo. Mukhang konti pa lang ang nilibot natin ah. Ayos lang iyon. Tsaka yung tigri lang naman yung pinunta natin dito, di ba? Nakuhanan ko na siya ng maraming litrato. Sobrang cute niya nga eh. Kaya naman sa bandang huli ay siya ang nasunod. Dahil konti lamang ang kinain namin ay dumiretso muna kami sa restaurant
at kumain roon ng mas marami. At pagkuhay bumiyahe na nga kami patungo sa tinutukoy ni Bete na lugar. Habang nagmamaneho ako samantalang siya ay katabi ko sa driver seat, ay bigla niya akong tinanong. Anong pangalan ng best friend na tinutukoy mo, Homer? Bakit hindi ko siya nakikita? Ikaw ang daya mo. Kung pinakilala mo siya sa akin, dapat best friend ko na rin siya ngayon. At malay mo, baka matulungan kita para umibig siya sa'yo. Dahil nga hindi naman totoo yung sinabi ko sa kanya ay inamin ko na lang na wala akong ibang best friend at siya yung babaeng tinutukoy ko. Matapos ko itong sabihin ay biglang nagbago ang timpla ng mukha ng dalaga. Sa paraan ng kanyang pagkatitig sa akin ay batid kong hindi niya gusto ang mga narinig. Pero alam mo naman di ba na si Donnie ang gusto ko? Samantalang ikaw, kaibigan lang talaga ang turing ko sa'yo. Isang matalik na kaibigan lang, kaya dapat sana ay alam mo ang limitasyon nating dalawa. Iyon nga ang masakit sa akin. Ako, kilala mo na ako mula pa noong musmus pa tayo. Palagi kitang pinagtatanggol sa mga nambubuli at namamahiya sa'yo. Samantalang si Donnie, nung college lang naman natin siya nakilala dahil naging kaklase natin. Tinuring ko rin naman siya na kaibigan nung una, pero nang malaman ko na babaero pala siya at marami nang pinaiyak na babae ay biglang nawala ang amor ko sa kanya. Tapos, sa kabila ng ugali niyang iyon, siya pa ang mas pipiliin mo kaysa sa akin na matagal mo ng kaibigan. Bakit? Dahil ba sa bad boy looking siya at ubod ng pagkagwapo? Sir Casper, mas lalong nag-iba ang timpla ng itsura na Bete matapos kong sabihin iyon. Ibaba mo na ako sa kotse mo. Ikaw na lang tumuloy mag-isa. Uwi na ako at mamamasahin na lang. Ang ayaw ko kasi sa lahat ay yung sinusumbatan pa ako dahil sa mga nagawa ko noong nakaraan pa. Tapos hindi pa ginagalang ang sarili kong desisyon. Sino ka ba? Kaibigan lang naman kita. Pakialamero. Galit na pahayag nito. Hininto ko naman saglit ang sasakyan kaya naman binuksan niya ang pintuan at padabog na lumabas. Hahayaan ko na sana siya kaso nga lang, meron akong namataan sa rearview mirror. Limang asong itim iyon at bagya pang namumula ang mga mata. Hindi ko alam kung dahil ba sa papadilim na kaya ganun na lamang ang mga mata nito. Nagliliwanag. Dito ko napagtanto na nasa probinsya na pala kami kung saan ay medyo malapit-lapit na sa aming patutunguhan. Na-realize ko rin na marami nga pala kaming napag-usapan sa biyahe bago ang pag-aamin ko ng feelings sa kanya. At dahil masama ang kutob ko sa mga asong iyon, kaya bumaba ako ng sasakyan. Nilapitan ko si Bete at humingi ng tawad sa kanya para lang makumbinsi ko siyang bumalik sa sasakyan. Iniisip ko ang kapakanan niya. Dagdag ko pa, ay ituloy na lamang namin ang pagbiyahe. Mabuti na lamang ay nakinig siya sa akin at sabay na kaming pumasok sa loob ng sasakyan. Sa maniwala man kayo sa hindi, napagmasdan ko ulit sa salamin na sinusundan kami ng 5 aso na iyon. Mabilis pang tumakbo at kitang-kita ko na naglalaway ang mga ito. Homer, kanina pa tayo sinusundan ng mga asong iyan ha. Hindi kaya... Hindi niya natuloy ang dapat na sabihin dahil inunahan ko na siya. Oo, alam ko na yung nasa isip mo. Kahit nga hindi ako naniniwala sa ganito, ay para bang sinasabi ng isip ko na dapat ngang paniwalaan iyon. Sa totoo lang, kanina ko pa sila napapansin noong bumaba ka. Kaya lang ako nagpatuloy sa pupuntahan sa pag-aakalang hindi tayo susundan. Pero doon ako nagkamali.
Dapat pala kanina pa tayo umatras sa patutunguhan natin. Pero huwag kang mag-alala. Ako ang bahala. Siya nga pala. Nakalimutan pala natin ang bili ng mama mo na magdasal. Kaya heto. Sinusundan nga tayo ng masamang elemento. Palibhasa, kukunti lang ang dumaraang mga sasakyan rito. At napapalibutan pa ng mga damo at nagtataas ang puno. Bibihira lang rin ang mga bahay at kung meron man, lagtaw-lagtaw pa. Biglang humawak sa baraso ko si Bete. Ano kaya kung umuwi na tayo? Natatakot na ako eh. Madilim na rin at baka dito pa tayo mamamatay. Rinig kong ninenervyos na ang kanyang boses. Sige. Hahanap na lang ako ng ibang daan para hindi natin sila makasalubong. Doon tayo mag-shortcut palabas ng mahabang kalsada na ito. Tugon ko sa kanya. Sumang-ayon naman siya sa pinahayag ko. Sa kabutang palad naman, ay nakahanap ako ng daan kaya naman binagtas ko iyon. Hindi ko alam kung palabas nga ba iyon ng lugar. Pero malakas ang kutob ko na doon nga iyon papunta. Ngunit nakikita ko pa rin na patuloy pa rin kaming hinahabol ng mga aswang. Nasaan yung aso pa rin sila pero mabilis nang tumakbo. Hindi na ito pangkaraniwan para sa hayop na ganito, lalo na't pinilisan ko na rin ang pagmamaneho. Hindi ko nga lamang tinaasan ang metro. At baka disgrasya naman ang sasapitin namin. Samantalang si Bete ay umuusal na ng dasal para sa aming kaligtasan. Umiiyak na nga rin siya lalo't bumibilis talagang pagtakbo ng mga elemento. Medyo huminahon na lamang siya ng pareho naming nakita na wala na ang mga aso. Hindi namin alam kung papaano iyon nangyari. Pero sa palagay namin, hindi na kami nasundan at napagod na mga ito. Napasign of the cross ako bilang pasasalamat sa Panginoon. Kahit hindi pa kami nakakalabas sa malawak at nakakatakot na lugar ay batid kong hindi kami pababayaan ng nasa itaas. Ang buong akala namin ay tapos na ngunit hindi pa pala. Dahil nakabukas ang bintana ng kotse, narinig ko ang tinig ng wakwak. At nang tumingin ako sa kaliwang bahagi, may namataan ako na napakalaking ibon, ngunit hindi normal ang itsura. At nang lingunin ko naman yung kanan, may naaaninag naman ako na napakalaking paniki. Mukhang paniki naman ang itsura nito pero may mahabang buhok na gaya sa tao na babae. Naisip ko na baka nag-anyong hayop na may pakpak ang mga aswang para mas mapabilis ang paghabol sa amin. Napasigaw naman sa Bete nang kumalampag ang kotse. Kaya naman sinarado ko na ang bintana at pagka mapasok pa kami. Napakapit na nga sa akin ang kaibigan ko dahil sa sobrang takot. Sinabi ko na lamang na isandal niya ang ulo niya sa balikat ko. Pumikit na lamang siya at huwag nang intindihan ang lahat ng iyon. Iyon naman ang bagay na kanyang ginawa. Alam kong nakasampa na yung tatlo, kaya may narinig kaming kalampak. Samantalang yung dalawa ay lumilipad sa magkabilang bahagi. Walang ano-ano'y nabigla ako nang may makita ako ng mga dilan na gumagapang sa bintana. Alam kong pagmamay-ari ito ng tatlo sa may itaas. Mabuti na lamang ay nakapikit nito si Bete, kundi ay baka mamutla na ito sa sindak. May mga buhok rin na nanggagaling sa itaas na unti-unting bumababa sa bintana. Bahagya na tuloy nahaharangan ang bintana, kaya sinabihan ko si Bete na magdasal ng taimtim at huwag na siyang didilat. Bagay na sinunod niya naman. Sa ilang sandali pa ay nakikita ko na ang highway. Ibig sabihin, palabas na kami at tama ang tinatahak ko. Kaya mas pinabilis ko pa ang pag-andar. Napansin ko na tumataas na ang paglipad ng dalawang ibon. Samantalang yung buhok at dila na galing naman sa tatlo na nakatungtong sa bubungan, unti-unti nang umaakyat ang mga iyon.
Kaya nakikita ko na ng mas maayos ang lansangan hanggang sa hindi ko na namataan ang mga aswang na iyon at tuluyan na kaming nakalabas ng lugar. Sa pagkakataon na iyon ay nasa highway na kami at mas marami ng mga sasakyan roon. Kaya siguro umatras na ang mga aswang dahil sa mas marami ng tao. Kaya naman pinadilat ko na sa Bete. Sinabi ko na wala na ang mga elemento. Naiiyak pa nga siya sa tawa dahil sa nakaligtas kami sa panganib. Napailing na lamang ako, Sir Casper. Ang buong akala ko ay matapang ito dahil siya ang nagiya sa akin na magpunta roon. Ngunit kabaliktaran pala. Nasa probinsya pa rin kami nito pero nasa highway nga lang. Kaya patuloy pa rin akong nagmamatsyag kung nandyan pa ba ang mga nilalang. Ngunit sa kabutihang palad naman ay wala na. Hanggang sa ligtas naman kami na nakabalik sa Maynila. O ano? Gusto mo pa rin bang pumunta roon? Hindi pa nga tayo ganap na nakarating sa eksaktong pupuntahan natin. May nakaengkwentro na agad tayo. Paano na lang kung sa mismong lugar talaga iyon, di ba? Siya nga pala, pasensya na sa mga nasabi ko kanina ha. Tanggap ko na hanggang dito lang tayo. Wika ko sa kanya nang ihatid ko siya sa kanilang bahay. Nang oras na iyon ay madaling araw na. Oo nga hindi ko akalain na totoo pala talaga ang mga ganon. Ayos, para akong aatakin sa puso at para akong nananaginip. Mabuti na lang ay niligtas mo ako, Homer. Matapos iyong sabihin ng kaibigan ko, tinignan niya ako ng malagkit at maya-maya pa. Hinalikan niya ako. Nagulat ako sa ginawa niya kaya tinanong ko sa kanya ang tungkol roon. Ang sagot niya ay kami na raw. Magjowa na raw kami at sinasagot na niya raw ako kahit na binastid niya ako kanina. Akala ko si Donnie ang gusto mo. May pa walk out ka pa nga eh. Natawa naman si Bete. Arte ko lang iyon. Hindi ko naman kakayanin na maiwan mag-isa roon eh. Tsaka hindi totoo na si Donnie ang gusto ko. Siyempre ikaw yun. Noon pa man ay mahal na kita. Kahit na sinasabi mo na mataba ka at pangit ay napakagwapo mo para sa akin. Ako ang numero 1 mong fan. Nagkunwari lang ako na binastid kita para subukan ka kung gaano ka kaseryoso sa akin. Yung ate ko kasi di ba madalas lokohin ng mga naging boyfriend niya. Kaya iniiwasan ko na mangyari sa akin yung ganon. Lalo na't first boyfriend kita. Nakikita ko naman na talagang seryoso ka at mahal mo ko. Nung oras na nag-walk out ako at nang sinundan mo ko, doon pa lang ay alam ko na. Napayakap naman ako sa girlfriend ko. Medyo nangingilid pa ang mga luha ko dahil sa talagang na-touch ako. Ay, napakagaling mo ngang umarte. Akala ko totoo yung kanina. Pero hindi mo na malaya na may aswang pala sa binabaan natin. Hindi ko nga alam kung bakit tayo ang pinuntarya eh. By the way, tapos na yon, ligtas na tayo. Mahal na rin kita, my loves ko. Biglang ang nawala ang takot ko at napalitan ng saya at ipinapangako ko na poprotektahan kita habang buhay. Nakangiting pahayag ko sa kanya at lalong hinigpitan ang pagkakayakap. Mahal pala ako ni Bete. Doon na rin nasagot ang katanungan ko kung bakit hindi siya nagalit nang hindi sinasadyang natsansingan ko siya. Noong nasa zoo pa kami. Siguro sinadya na lang iyon. Siguro sinadya niya lang iyon para sa pagbibigay niya ng motibo na mahal niya ako. Hindi ko naman siya masisisi sa paraan niya. Dahil totoong nadala na siya sa naging karanasan ng kanyang ate. Sa sobrang sawi kasi nito sa pag-ibig ay nagpagkamatay ito. Samantala, inabot ko naman kay Bete ang regalo kong necklace sa kanya noong sumapit na ang kanyang birthday. Tuwang-tuwa naman ito at nagpasalamat sa akin
Lumipas ang ilang buwan, sinubukan kong magbaraw sa internet tungkol sa mga nabiktima ng aswang sa Pilipinas. May PC kasi ako sa bahay. Siyempre, inaasahan ko ng puro kalunos-lunos ang mga sinapit ng nasa larawan. Ang iba pa nga ay gutay-gutay ng katawan, gaya ng isang bata na nasa talahib at parang sinasabi sa artikel. Nahati ang mga opinyon ng mga tao tungkol sa tunay na nangyari sa mga biktima. Ang iba ay sinasabing biktima ito ng mga aswang na nasa anyong aso at ang ilan naman ay sinalvage raw. Mahirap ang hanapin ang mga litrato na iyon at ang iba ay pinagbubura na. Pero may nakita ako roong isang picture na isang biktima. Parang pamilyar sa akin. Sir Casper, nagulat ako nang makilala ko iyon. Ito yung bakla na nagbigay sa akin ng babala. 5 taon na pala itong patay nung panahon na iyon at ayon sa artikel, biktima umano ito ng aswang. Talagang kinilabutan ako dahil multo pala ang nagpakita sa akin. Binigyan lang ako nito ng babala. Ang ginawa ko na lamang ay ipinagdasal ko ang kaluluwa nito sa simbahan. Samantala, nabura na rin ang litrato niya sa internet sa paglipas ng ilang taon. Siguro, binura na ng sumulat ng artikel. Mula nito, hindi na kami pumunta roon ni Bete. Ngayon na mag-asawa na kami at may anak na, hindi namin malilimutan na minsan kaming mapadpad roon. Hanggang dito na lang po ang kwento. At muli, ako po si Homer ng Makati. Noted, sir.